Marshall Pick, Kabanata 5661. Sistema upang ibalik ang Black Ink Army. Si Fang Tianxi ay nakikipag-hangout kasama sina Yang Xiao at Yang Zhu sa lahat ng mga taon na ito, at siya ay bihasa sa Space Principal at nagmula rin sa miniature universe ni Yang Kai. Sa isang 8th grade cultivation, natural na binibigyang pansin ng Human Race Head Office Division ang gayong talento. Narinig din ni Mi Jinglan ang taong ito dati. Sa pagkakataong ito, ipinatawag niya ang koponan ni Yang Xiao sa withdrawing Black Ink Pavilion, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkusa si Fang Tianxi na magpadala sa kanya ng ilang voice transmission. Ngayong na-verify na niya si Yang Kai at alam na si Fang Tianxi ay isa sa mga nasasakupan ni Yang Kai, gumaan ang pakiramdam niya. Pagtingin sa 6,000 kawal at 60 Divine Spirit, napabuntong hininga siya sa sarili. Walang katiyakan ang daan, kaya kung magiging maayos ang lahat, ayos lang, ngunit kung hindi uunlad ang sitwasyon gaya ng plano, sino ang nakakaalam kung ilan sa mga taong ito ang mabubuhay? Sa tabi niya, malalim ang iniisip ni Yang Kai. Talagang nagkusa si Fang Tianxi na kausapin si Mi Jinglan tungkol sa kung paano hindi komportable para sa kanya ang paglipat. Dahil ba sa dahan daw ang nagising ang mga alaalang ibinunyag niya sa katawan ni Mi Jinglan? O dahil ba sa likas na hindi niya magawang umalis sa 3,000 mundo? Sa hinaharap, kakailanganin niyang gamitin ang 3 parts normalizing art para subukang makapasok sa 9th grade. Kung talagang inilipat si Fang Tianxi sa lugar na iyon, paano niya magagamit ang 3 parts normalizing art? Sa makatuwid, maging si Fang Tianxi o ang Thunder Shadow Great Emperor, pareho silang kailangang manatili sa 3,000 mundo kung sakaling magkaroon ng mga emerhensya. Pagtingin sa itaas, maswerte na si Thunder Shadow ay hindi na ilipat dito. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga tao sa ibaba, sumigaw si Yang Kai. Libu-libong taon na ang nakalilipas, sa Black Ink Battlefield, ang iba't ibang mga daanan sa bundok ng human race ay nagsanabpuwersa upang maglunsad ng isang ekspedisyon. 3 milyong sundalo at mahigit 100 9th grade old ancestors ang nanguna sa ekspedisyon sa Mother Nest ng Black Ink Clan upang puksain ang Black Ink Clan. Noong panahong iyon, ang human race ay lubhang ambisyoso. Gayunpaman, sa labanan sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, ang Black Ink Giant Spirit God ay naglunsad ng palihim na pag-atake mula sa likod ng ating hukbo, na naging sanhi ng pagbagsak ng depensibong linya ng ating human race. Ang aming hukbo ay dumanas ng mabibigat na pagkatalo at na-rout, na naging iba't ibang mga labi upang makatakas sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Ang ilan sa mga daanan sa bundok ay nasira at ang 9th grade old ancestors ay pinatay sa lugar, habang ang iba ay nalipol. Sa labanang iyon, ang human race ay dumanas ng hindi mabilang na casualty. Ang iba't ibang mga labi ng hukbo ay napilitang bumalik sa no-return pass at makipagsanib puwersa sa mga divine spirit upang ipagtanggol ang pass. Gayunpaman, ang ganap na pagkakaiba sa lakas ay nagbigay daan sa Black Ink Clan na sumulong at sakupin ang no-return pass. Ang hukbo ng human race ay dumanas muli ng matinding pagkatalo, at ang mga mountain pass ay inabandona sa no-return pass. Maging ang maraming divine spirit ay nasawi. Ang pag-urong sa spatial territory at paghingi ng tulong ng giant spirit god Aer, ang human race ay halos hindi napatatag ang kanilang posisyon. Gayunpaman, sa huli, gusto pa ring durugan ng Black Ink Clan ang puso ng aking human race. Pagkatapos ng maraming mga plano, sa wakas ay nabuksan na nila ang isang daanan mula sa spatial territory patungo sa Windmist territory. Sa araw na iyon, ganap na nawasak ang momentum ng human race. Matapos makipag-ugnayan ang 9th grade old ancestors sa Dragon Emperor at Phoenix Empress, isinakripisyo nila ang kanilang sarili upang patayin ng marami sa mga royal lords at labis na nasugatan ang Black Ink Giant Spirit God, na nagpapahintulot sa hukbo ng human race na maka-atres ng ligtas. Pagkatapos noon, ang Black Ink Clan ay sumalakay sa langit, at ang human race ay umatras sa higit sa 100 great territory tulad ng Mysterious Nether Territory, na nagbabantay sa huling High Heaven Territory. Ito ay higit sa 3,000 taon mula noon, at ito ay isang kahihiyan sa human race. Mula noong sinaunang panahon, ang human race ay palaging ang pinapabore ng mga anak ng langit, ngunit ngayon ay pinilit na tayo ng Black Ink Clan sa puntong ito at nabigong mamuhay ayon sa pabor at pagmamahal ng langit. Karamihan sa 6,000 o higit pang mga sundalong naroroon ay hindi pa nakaranas ng ganoong engranding labanan, kaya nang marinig nila ang mga salita ni Yang Kai, hindi nila maiwasang makaramdam ng hinaing at galit. Ang Black Ink Clan ay makapangyarihan at ang human race ay mahina, ito ay hindi may kakaila. Noong nakaraan, nagawang baliin ng Black Ink Clan ang ating mga braso at binti, ngunit hindi nila nagawang baliin ang ating gulugod.
Ang human race ay hindi kailanman makikipagkompromiso sa Black Ink Clan at hinding-hindi isusuko ang Heavens. Ang human race ay hindi kailanman matatalo. Sa ibaba, nagsimulang kumulo ang dugo ni Yang Xiao nang hindi niya mapigilan ang paglabas ng malakas na dragon roar. Lahing tao, huwag kang susuko. Ang 12 ng mga divine spirit na nakatayo sa malapit ay hindi napigil ang lumingon sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Para sa isang pure-blooded dragon clan na sumigaw ng ganoong mga salita, ito ay medyo kakaiba. Eto na, bagamat handa silang lumaban sa tabi ng human race at patalsikan ang Black Ink Clan ng magkasama upang makahanap sila ng tirahan sa hinaharap, hindi sila kailanman magsasabi ng mga ganoong salita. Hindi ito naaayon sa kanilang katayuan. Gayunpaman, ang moral ng 6,000 sundalo, na kumukulo sa pananabik, ay ganap na pinasiklab ng sigaw ni Yang Xiao, na naging dahilan upang sila ay magpakawala ng malakas na dagandong na humanig sa mundo. Ang human race ay hindi kailanman matatalo. Ang kanilang hangarin sa pakikipaglaban ay tumaas at ang kanilang layunin sa pagpatay ay tumaas, na tila gustong tumagos sa kalangitan at tanggayan ang Black Ink Tides mula sa mundo. Libu-libong taon na ang nakalilipas, noong huling labanan sa Spatial Territory, nang isakripisyo ng mga old ancestor ang kanilang sarili upang patayin ang kaaway, isang katulad na dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong mundo. Bahagyang tumango si Yang Kai, naghihintay na hamina ang sigaw bago nagsalita. Sigurado akong lahat ay curious kung bakit ka ipinatawag dito. Lahat kayo ay mga bayani ng human race, bawat isa ay may mga natatanging tagumpay at pumapatay ng hindi mabilang na mga kaaway. Masasabing mga elite kayo sa lahat ng magagaling na hukbo, at dahil lahat kayo ay elite, natural lang sa inyo ang kumilos. Ang lugar kung saan ka nakatayo ay tinatawag na Withdraw ang Black Ink Pavilion. Ito ay isang lihim na kayamanan na ang human race ay gumugol ng libu-libong taon at hindi mabilang na mga mapagkukunan upang lumikha, partikular na ginamit upang labanan ang mga master ng Black Ink Clan. Ang dahilan kung bakit kayo ipinatawag dito ay para payagan kang manirahan sa Withdraw ang Black Ink Pavilion na ito at gamitin ang kapangyarihan nito para labanan ang anumang posibleng panganib. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga kalyadong puwersa ng human race ay natalo sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction. Sa loob ng Mother Nest, mahimbing na nakatulog ang pangunahing katawan ni Mo, ngunit walang nakakaalam kung kailan ito madyay gising. Bagamat mayroon pa ring mga kaayusan doon, hindi ito ligtas, kaya ngayon kailangan namin kayong lahat na pumunta sa Primordial Heaven Source Grand Restriction at sama-samang magbantay. Nang masabi ang mga salitang ito, nagkagulo ang mga tao. Maging ang mga divine spirit ay natulala. Bagamat alam ng lahat na hihilingin sa kanila ni Yang Kai na gumawa ng isang malaking bagay, walang sino man ang makakaisip na ang dahilan kung bakit niya pinakilos ang mga taong ito at itayo itong Withdraw ang Black Ink Pavilion ay para bantayan ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Ito ang tahanan ng Black Ink Clan, ang lugar kung saan matatagpuan ang pangunahing katawan ni Mo, ang pinagmulan ng lahat ng kaguluhan. Ang mga sundalong nakaligtas sa Primordial Heaven Source Grand Restriction ay hindi maiwasang alalahanin ang trahedya ng labanang iyon. Masasabing ang labanang ito ang simula ng pag-atres ng human race, at isa rin itong sugat na mahirap burahin sa puso ng lahat ng nabubuhay na sundalo ng human race. Libu-libong taon na ang nakalilipas, sila ay nakatakas mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction habang dinadala ang pasanin ng kahihiyan. Pagkatapos ng libu-libong taon, sa wakas ba ay lalaban na naman sila? Bahagyang nakakuyom ang kanilang mga kamao, ang layunin ng labanan sa kanilang mga dibdib ay hindi kailanman naging ganoon kataas. Sa pagkakataong ito, hindi na sila atres. Ang boses ni Yang Kai ay nagpatuloy mula sa harapan. Bagaman ang lugar na iyon ay hindi ganap na nakahiwalay sa mundo, hindi ka makakakuha ng anumang tulong mula sa human race. Sa lugar na iyon, sarili mo lang ang maaasahan mo, ang iyong mga kapwa, at ang iyong mga kasama. Maaari kang makatagpo ng mas mapanganib na sitwasyon kaysa sa Great Territory Battlefield, at maaari kang mamatay anumang oras. Kung natatakot kang makaalis ka na, kung aalis ka ngayon, walang sisisi sa iyo. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at inilibot ang kanyang tingin sa karamihan, ngunit walang gumagalaw. Pagkaraan ng 12 paghinga ng oras, ang 6,000 sundalo ay nakatayo pa rin ng tuwid, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi matitinag na determinasyon. Si Yang Kai ay lubos na naaliw at hindi napigil ang tumango. Napakaganda, sa determinasyon ng lahat, ano ang kailangan upang mag-alala tungkol sa kawalan ng katarungan. Ngayon, ako, si Yang Kai, at si senior brother ni Jinglen ay nandito. Sa pangalan ng Head Office Division ng Human Race, bubuuan natin ang Withdraw ang Black Ink Army.
Umaasa ako na kayong lahat ay umunlad sa martial daw at makabalik ng matagumpay. Sa pag-iisip, noong unang itinatag ang Great Evolution Army, si Yang Kai ay isa lamang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator, tulad ng 6,000 sundalo sa harap niya, nakatayo sa ibaba at nakatingin sa maringal na kamahalan ng 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, hindi niya maiwasang mainggit. Ngayon, sa paglipas ng panahon, ang kanyang kabataan ay hindi na katulad, at nagsimula na siyang dalhin ang bandila ng human race, na yumako sa kanyang mga responsibilidad. Humakbang si Mi Jinglan, kumuha ng Jade Book, at sumigaw. Nasaan si Suyan? Sa karamihan ng tao, si Suyan, na may malamig na ekspresyon at magandang mukha, ay humakbang pasulong, kinulong ang kanyang mga kamao, at sumigaw. Narito si Suyan. Tumingin si Mi Jinglan sa kanya at kinuha ang Jade Book. Ngayon, ikaw ang magiging Division Commander ng GZ Division sa pag-withdraw ng Black Ink Army, na mamumuno sa 600 sundalo. Sa loob ng Jade Book na ito ay ang pangalan ng mga sundalo sa ilalim ng iyong division. Ang dibisyon ng mga division squad, ang pagpipilian para sa team leader, ay sa iyo na magdedesisyon mamaya. Medyo natigilan si Suyan. Bagamat nakapatay na siya ng hindi mabilang na mga kaaway at nakaipon ng maraming merito sa iba't ibang larangan ng digmaan sa paglipas ng mga taon, hindi niya kailanman inutusan ang sinuman na gumawa ng anuman. Karamihan sa mga babaeng nagtitipon ay nakinig sa utos ni Yu Rameng. Hindi dahil ang lakas ni Yu Rameng ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit sa katunayan, sa lahat ng kababaihan, ang pinakamalakas ay si Suyan. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang bloodline ng Phoenix Clan, at ngayong nakalusot na siya sa 8th grade, mas malakas siya kaysa sa karaniwang human race 8th grade. Si Yu Rameng, ang Demon Saint ng Demon Race, ay may mataas na posisyon at autoridad noong nasa Demon Realm pa siya. Siya ay natural na mas mahusay kaysa kay Suyan sa pag-deploy ng mga tauhan at pagmamasid sa mga sitwasyon, kaya lahat ay nasanay na makinig sa kanyang mga utos. Dahil dito, sa napakabigat na pasanin sa kanyang mga balikat at 600 sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi alam ni Suyan kung ano ang gagawin. Tumingin kay Yang Kai na may nagtatanong na tingin, nakita niya si Yang Kai na nag-alinlangan saglit bago bahagyang tumango, hindi na nagdalawang isip. Tinatanggap ni Suyan. Sa pagtanggap ng Jade Book, ginamit niya ang kanyang Divine Sense para mabilis na imbestigahan ang mga tao sa division na ito. Nang makita niya ang pangalan ni Yu Rameng, agad na lumuwag ang kanyang puso. Malinaw na alam ni Mi Jinglan ang tungkol sa mga babaeng ito, kaya nag-ayos na siya para hindi sila paghiwalayin. Sa pagganap ni Yu Rameng bilang advisor ni Suyan, hindi dapat maging problema para sa kanya ang maging division commander ng GZ Division. Muling sumigaw si Mi Jinglan. Nasaan si Yang Xiao? Kaagad na lumabas si Yang Xiao na puno ng galit at masayang kinuyam ang kanyang mga kamao. Nandito si Yang Xiao. Sa President ng So Empress, paanong hindi malalaman ni Yang Xiao na malapit na siyang igawad ng titulong Division Commander? Kaagad, siya ay tuwang-tuwa, ang kanyang bibig ay halos bamuka mula sa tainga hanggang sa tainga, at kamandat pa siya kay Yang Kai, na parang sinasabing ang kanyang anak ay hindi nagdala ng kahihiyan sa kanya. Nagkunwaring hindi napansin ni Yang Kai. Ang personalidad ng munting bastos na ito ay palaging napakamasungit, kahit noong bata pa siya. Gayunpaman, pinayagan talaga ni Mi Jinglan sina Suyan at Yang Xiao na maglingkod bilang isang division commander, isang bagay na hindi inaasahan ni Yang Kai. Ang desisyon para sa withdrawing Black Ink Army ay ginawa ng Head Office Division, kaya hindi lumahok si Yang Kai. Sa kabutihang palad, hindi ito isang malaking bagay. Suyan man o Yang Xiao, na may background at lakas ng Dragon at Phoenix, pareho silang may mga kwalifikasyon para maging division commander. Kahit na sila ay dinala sa entablado, walang magsasabi na ginamit lamang ni Yang Kai ang kanyang sariling mga tao. Ang posisyon ng division commander na ito ay hindi napakadaling umupo. Walang nakakaalam kung gaano ito kadelikado sa labas ng Primordial Heaven Source Grand Restriction, sa parehong oras, na nasa isang posisyon na may dakilang autoridad, hindi ba't nangangahulugan iyon na kailangan nilang manguna? Martial Peak, Kabanata 5662. Ang Master ng Elite. Mayroong 600 sundalo sa isang division, 6,000 sundalo ang hinati sa 10 division, tumawag si Mi Jinglan ng 10 pangalan, at lahat ng 10 sa kanila ay tumanggap ng kanilang mga utos. Sa 10 garrison, 5,000 lamang ang kabilang sa puwersang panlaban, habang ang natitirang 1,000 ay mga tauhan ng logistic ng hukbo, na responsable sa mga usapin ng array, artifacts, at spirit pills sa withdrawing Black Ink Pavilion. Gayunpaman, hindi sila ganap na walang magawa, lahat sila ay 6th grade Heaven Opening Realm pataas.
Kahit na hindi sila sanay sa pakikipaglaban, sa isang kritikal na sandali, makakapagbigay pa rin sila ng kaunting lakas. Masasabi lamang na sila ay bahagyang mahina kaysa sa mga cultivator na lumaki na lumalaban sa larangan ng digmaan. Matapos italaga ang 10 Division Commander, umatras si Mi Jinglan, lumingon kay Yang Kai, at iniwan ang iba sa kanya. Tumanggo si Yang Kai at tumingin sa ibaba, nagtanong. May iba ka pa bang tanong? Kung mayroon ka man, huwag mag-atubiling magtanong. Kung wala kang anumang tanong, may gagawin kaming malaking bagay. Natahimik ang lahat, tanging si Yang Xiao lang ang nagtaas ng kamay. Magsalita ka, sinulyapan ni Yang Kai ang maliit na brat. Naikuyom ni Yang Xiao ang kanyang mga kamao at nagtanong. Sir, maaari ko bang tanungin kung sinong senior ang army commander ng ating withdrawing Black Ink Army? Siguradong may army commander tama ba? Kaagad, maraming mga tao ang naningning. Sa totoo lang, curious din sila kung sino ang magiging army commander ng isang mahalagang hukbo. Si Mi Jinglan ay nagtalaga lamang ng 10 division commander, ngunit wala siyang binanggit tungkol sa army commander. Imposibleng walang pinuno ang mga dragon, kaya natural na kailangan ng withdrawing Black Ink Army ang army commander nito. Ang withdrawing Black Ink Army ay tiyak na mayroong army commander, at isa na napakalakas at iginagalang. Kung hindi, imposible para sa kanila na sugpuin ang sitwasyon. Ang withdrawing Black Ink Army ay napakahusay na nasangkapan, na may daan-daang 8th grade Heaven Opening Realm, hindi pa banggitin ang 12-12 ng mga Divine Spirit. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kwalipikadong maging army commander. Sa kasalukuyang human race, mayroon lamang 2 o 3 tao na kwalipikadong maging army commander ng withdrawing Black Ink Army. Si Xiang Shan ay isa sa kanila, at si Yang Kai ay isa sa kanila. Ang iba pang mga veteranong 8th grade master ay mas mababa. Nakaharap sa mausisa ng mga tingin ng karamihan sa ibaba, ngumiti si Yang Kai. Natural, mayroong isang army commander, at ang master iyon ay nasa primo dahil Heaven's Source Grand Restriction na. Natural na malalaman mo pagdating mo. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng ilang mga tao na magnilay-nilay. Sa lakas at katayuan ni Yang Kai, kakaunti ang mga tao na maaaring tawaging master niya, kaya bagaman ito ay isang simpleng pangungusap, pinahintulutan nito ang maraming matatalinong tao na mahulaan ang pagkakakilanlan ng withdrawing Black Ink Army Commander. Kung ang taong iyon, ito ay talagang hindi mapag-aalinlanganan. May iba pa bang katanungan? Tanong muli ni Yang Kai. Walang nagtanong. Tumanggo si Yang Kai at nagutos. Bawat division commander, tipunin ang mga tao at ayusin sila sa mga pangkat. Bibigyan kita ng 5 minuto para ayusin ang lahat. Oo, kinilala ng 10 division commander ang mga utos. Maya-maya ay sunod-sunod na ang mababang sigaw. Bagamat sabay-sabay na tinawag ng 10 division commander ang kanilang mga pangalan at tila medyo magulo ang eksena, lahat ng naruroon ay may matalas na tainga at matalas na mata, kaya natural nilang naalis ang lahat ng mga distractions at mahanap ang direksyon. Sunod-sunod na figure ang nagpabalik-balik, bawat isa sa kanila ay umaalingaw-ngaw sa mga salita ng isa't isa na may matunog na boses. Hindi nagtagal, ang 6,000 sundalo ay hinati sa 10 grupo, at bawat division commander ay magsasaayos ng kani-kanilang mga sundalo ayon sa mga kaayusan sa Jade Booklet. Ang withdrawing Black Ink Army ay walang anumang guard level na umiiral. Sa ilalim ng division ay mayroong pagkakaroon ng team level, bawat division ay may 600 tao, bawat team ay may 15 tao, at may kabuoang 40 team, na bawat isa ay may 8th grade Heaven Opening Realm Master na kumikilos bilang team leader. Sa madaling salita, kahit na ang buong withdrawing Black Ink Army ay mayroon lamang 6,000 tao, mayroong 400 8th grade Heaven Opening Realm. Noong naitatag ang Great Evolution Army, ang 8th grade Heaven Opening Realm ay tila may parehong lineup, ngunit ilang tropa ang mayroon ng Great Evolution Army noon. Sa kabuuan ay 60,000, 10 beses na mas mataas kaysa sa withdrawing Black Ink Army. Kahit na ang human race ay kasalukuyang nasa isang mahirap na sitwasyon, ang kanilang pundasyon ay maraming beses na mas malakas kaysa dati, lalo na ang bilang ng mid-grade at high-grade Heaven Opening Realm Masters. Siyempre, ang lahat ng ito ay iniuugnay sa Star Boundary, sa Myriad Monster World, at maging sa miniature universe ni Yang Kai. Kalimutan ang tungkol sa Star Boundary at Myriad Monster World, tanging ang miniature universe ni Yang Kai lamang ang nagpadala ng halos 10,000 tao sa mga nakaraang taon, na lahat ay direktang umabot sa 5th grade hanggang 7th grade. May pagpipilian si Yang Kai na ipadala sila. Ang Star Boundary ay iba sa Myriad Monster World. Hindi pipiliin ng 2 universe world na ito na ipadala sila, ngunit sa halip, marami silang tao.
Ito ay totoo lalo na para sa Star Boundary, na may malaking populasyon at naapektuhan ng kapangyarihan ng World Tree Clone. Ngayong ang mga cultivator sa Star Boundary ay nakalusot na sa Heaven Opening Realm, masasabing walang mas mababa sa 3rd grade, at kahit ang pinakamahina ay ang 4th grade. Hanggat may sapat na mapagkukunan ang isang 4th grade cultivator, magkakaroon sila ng pagkakataong maabot ang 6th grade sa hinaharap. Masasabing sa hinaharap, ang human race ay wala ng low-grade Heaven Opening Realm. Tungkol naman sa withdrawing Black Ink Army na ito, sila ang mga elite ng mga elite at masusing inihanda ng Human Race Head Office. Sa mundong ito, isa lamang ang gayong hukbo. Sa isang malakas na sandata tulad ng withdrawing Black Ink Pavilion, ang puwersa ng 6,000 tropa ay hindi hihigit sa Great Evolution Army. Sa ilalim ng utos ni Soyan, si Yu Raming at ang iba pa ay ang team leaders, sa ilalim ng command ni Yang Xiao, si Zhao Yebei at ang iba pa ay ang team leaders. Habang nag-aayos muli ang withdrawing Black Ink Army, ginamit na ni Yang Kai ang kanyang soul power para kumonekta sa World Tree at makipag-ugnayan dito. Noong una, binalak niyang gamitin ang kapangyarihan ng World Tree para maglakbay sa kawalan at direktang hanapin ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, makatipid ng oras at lakas. 3,000 taon na ang nakalilipas, nang ipadala niya si Wukong sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, sadyang iniwan niya ang isang World Great Daw na hindi pa mawawasak bilang isang fixed point doon, para ma-explore niya ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction sa anumang oras. Gayunpaman, pagkatapos makipag-usap sa Old Tree, natuklasan niya na napabayan niya ang kalagayan ng Old Tree. Sa pagkawasak ng langit, ang World Tree ay lubhang naapektuhan, at hindi mabilang na mga World Fruit ang nalaglag, na naging dahilan upang ang buong puno ay magmukhang luma at mahina. Sa kabilang banda, ang pagtulong sa mga tagalabas sa pag-set up ng walang laman na paglalakbay ay nangangailangan ng lakas ng Old Tree. Noong nakaraan, nakapaglakbay si Yang Kai sa langit ng mag-isa, kaya hindi ito isang malaking problema. Ang Old Tree ay maaari pa ring labanan ito, ngunit kung siya ay gumuhit ng 400 8th grade masters ng sabay-sabay, ang Old Tree ay hindi ito kakayanin. Masyadong malaki ang konsumo. Ito ay magpapabilis sa pagbaba nito. Matapos malaman ang resultang ito, biglang nakaramdam ng kawalan ng magawa si Yang Kai, pakiramdam na kulang siya sa pagsasaalang-alang. Hindi niya napansin ang ganoong bagay noon. Dati, ginamit niya ang tulong ng Old Tree upang ihatid ang 100 Divine Spirit mula sa Great Cosmological Realm hanggang sa Star Boundary. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang lakas ng mga Divine Spirit ay hindi pa nakakabawi, kaya hindi mahirap para sa Old Tree na gabayan sila. Kung ito ang kasalukuyang Zujan, ang pasanin sa Old Tree ay magiging napakabigat. Dahil hindi niya maaaring hiramin ang kapangyarihan ng Old Tree, maaari lamang bawiin ni Yang Kai ang kanyang kamalayan. Sa kabutihang palad, may iba pang mga paraan upang makapasok sa Black Ink Battlefield. Kung tatahakin niya ang normal na landas, natural na kailangan niyang dumaan sa Shattered Heaven, dumaan sa Spatial Territory, at pumasok sa Black Ink Battlefield. Gayunpaman, hindi maiiwasang maakit nito ang atensyon ng Royal Lord sa No Return Pass. Kung hindi niya susundin ang normal na landas, kailangan niyang tahakin ang lihim na daanan sa Black Territory. Gayunpaman, nagkaroon din ng problema. Ang lihim na daanan ay isang void corridor, si Yang Kai ay maaaring dumaan dito ng mag-isa. Ang pagdadala ng ilang tao sa kanya ay hindi magiging problema, ngunit kung magsasama siya ng 400 tao. Napakadelikado pa rin noon. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang lakas para tapusin ang 400 8th grade master na ito para maiwasan ang mga ito na mawala. Kahit na sa tulong ng mga taong tulad ni Zhao Yebei na nilinang ang Dao of Space, hindi garantisado ang kanilang kaligtasan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito sa mahabang panahon, maaari lamang niyang piliin ang normal na landas sa pamamagitan ng No Return Pass. Ang Black Ink Clan ay na-extort niya kamakailan, kaya malamang na hindi na nila susubukang gawing mahirap muli ang mga bagay para sa kanya. Kinalma ang sarili, gumawa ng desisyon si Yang Kai. Sa ibaba, ang withdrawing Black Ink Army ay tapos na sa muling pag-aayos at tahimik na inaayos ang kanilang mga sarili, naghihintay sa kanyang magsalita. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa kanila at lubos na nasisiyahan. Gaya ng inaasahan sa isang piling dibisyon mula sa isa sa mga pangunahing larangan ng digmaan, ang ganitong hitsura ng militar ay bihirang makita ng mga ordinaryong hukbo. Kaagad, sumigaw siya. Lahat ng 8th grade buksan ang pinto ng iyong miniature universe at tanggapin ang mga sundalo ng kani-kanilang squad. Natanggap ng mga 8th grade master ang kanilang mga utos, at ang aura ng World Force ay agad na nagsimulang magbago.
Sunod-sunod na bumukas ang pinto ng miniature universe, at sumugod ang 6th grade at 7th grade cultivators mula sa iba't ibang team. Sa karaniwan, mayroong 15 tao sa isang maliit na koponan, at ang miniature universe ng 8th grade master ay sapat na upang ma-accommodate sila, kaya hindi ito makakaapekto sa kanilang pagganap. Sa isang kisap mata, 400 sundalo na lang ng 8th grade ang natitira. Kung maaari, nais niyang Kai na kolektahin ang 400 8th grade master na ito sa kanyang miniature universe, ngunit isa lamang siyang 8th grade heaven opening realm cultivator. Bagamat iba ang pangangatawan ng kanyang miniature universe sa ordinaryong tao, mahirap pa rin para sa kanya na makalusot sa kanyang mga tanikala at mangolekta ng iba pang 8th grade master sa loob. Sa huli, kailangan pa rin niyang makapasok sa 9th grade sa lalong madaling panahon, kung hindi, mas mahirap maglakbay kaysa sa iba. Sa kabilang banda, maaari niyang hilingin kay Luo Tinghe, na nakaupo sa malapit, na tumulong, ngunit bilang isang bagong sulong na 9th grade, maaaring hindi siya makakolekta ng napakaraming 8th grade master. Higit pa rito, ang kanyang 9th grade cultivation ay isa sa mga hidden card ng human race, hindi pa ito ang oras para ilantad ito. Sumunod, pinangasiwaan ni Mi Jinglan ang paglikas ng lahat ng walang kaugnayang tao. Ang bilang ng mga artifact refiner at array masters na lumahok sa pagtatayo ng withdrawing Black Ink Pavilion ay medyo marami, ngunit hindi lahat sa kanila ay sumama sa hukbo. Maliit na bahagi lamang ng mga ito ang na-deploy, at ang natitira ay natural na babalik sa iba't ibang magagandang domain upang maglingkod. Pagkaalis nila, ang 400 Panginoon ng 8th grade ay bumangon lahat sa kalangitan, na naiwan lamang si Yang Kai. Maraming pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya na nagtataka, kahit si Mi Jinglan ay hindi napigil ang kabahan. Kahit na ang withdrawing Black Ink Army ay malakas at makapangyarihan, at may malaking bilang ng mga elite, ang human race ay gumugol ng 1,000 taon at hindi mabilang na mga mapagkukunan upang itayo ang withdrawing Black Ink Pavilion. Ito ang pundasyon ng withdrawing Black Ink Army at ang sandata na kanilang pinagkakatiwalaan upang labanan ang Black Ink Clan. Kung wala ang withdrawing Black Ink Pavilion, ang 6,000 sundalo lamang ay hindi gaanong magagamit sa Primodile Heaven Store's Grand Restriction. Gayunpaman, hindi madaling alisin ang napakalaking bagay tulad ng withdrawing Black Ink Pavilion. Kung nais ng isang tao na alisin ito, kailangan munang ilagay ito sa miniature universe. Karaniwan, ang Heaven Opening Realm Cultivator ay magbubukas ng kanilang sariling pintuan ng miniature universe at kumuha ng ilang bagay. Hanggat hindi masyadong malaki ang pinto, walang magiging problema. Gayunpaman, kung ang pinto ay nabuksan ng masyadong malawak, magiging madali para sa isang pundasyon na tumagas, at mayroon ding pagkakataon na ang pinto ay hindi maisara. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang kalamidad. Marshall Peak, Kabanata 5663. Napakalakas at makapangyarihan. Napaisip si Mi Jinglan sa sarili. Sa kanyang kasalukuyang lakas, imposible para sa kanya na buksan ang ganoon kalaking pinto at itago ang withdrawing Black Ink Pavilion sa kanyang miniature universe. Ang dahilan kung bakit sumuko ang 9th grade old ancestors sa mga mountain pass na iyon ay hindi dahil hindi kaya ng kanilang miniature universe ang bigat ng isang mountain pass, kundi dahil hindi nila nabuksan ang ganoong kalaking pinto. Ang puwersahang pagbubukas nito ay magdudulot ng malaking pinsala sa mga old ancestors. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ng human race ay malayo sa mabuti, at ang bawat lakas ng old ancestors ay lubhang mahalaga, kaya kahit na ang mga pagdaan sa bundok na ito ay lubhang mahalaga, wala silang ibang pagpipilian kundi ang talikuran ang mga ito. Ngayon, ang Black Ink Clan ay nakinabang ng husto. Gayunpaman, sa oras na iyon, kahit na marami sa mga daanan ng bundok ay inabandona, ang ubod ng bawat pagdaan sa bundok ay inalis. Ngayon ang core na ginamit sa paggawa ng withdrawing Black Ink Pavilion ay isa sa mga core na ibinalik mula sa Loreturn Pass. Si Mi Jinglan ay napaka-curious na ngayon tungkol sa kung ano ang gagawin ni Yang Kai para maalis ang withdrawing Black Ink Pavilion. Hindi lang siya na-curious, ngunit lahat ng mga withdrawing Black Ink Army 8th grade master ay tumitig din kay Yang Kai. Alam nilang lahat na ang lakas ni Yang Kai ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong 8th grade, ngunit gusto din nilang makita kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila. Marahil ito ay isang pagkakataon. Sa harap ng mga mata ng lahat, walang intensyon si Yang Kai na buksan ang pinto ng kanyang miniature universe. Akala ng lahat ay gusto niyang ilagay ang withdrawing Black Ink Pavilion sa kanyang miniature universe, ngunit sa totoo lang, wala siyang intensyon na gawin iyon. Kahit na siya iyon, ang pilit na pagkuha ng napakalaking artifact ay isang malaking panganib. Kung ang pinto ng miniature universe ay mabubuksan ng napakalawak, ang kanyang sariling pundasyon ay mabilis na tumagas.
Dahil dito, nag-hover lang si Yang Kai sa itaas ng withdrawing Black Ink Pavilion, at sa susunod na sandali, na-activate niya ang kanyang Space Principle, na naging sanhi ng panginginig ng mundo at ang walang laman na alon, na patuloy na kumakalat palabas. Ang sentro ng mga ripple na ito ay ang withdrawing Black Ink Pavilion, at habang kumalat ang mga alon na ito, ang buong withdrawing Black Ink Pavilion ay naging malabo tulad ng buwan sa tubig. Ang blur na ito ay naging mas marahas sa paglipas ng panahon, at kahit na ginamit ng mga cultivator ng 8th grade ang kanilang buong lakas, hindi pa rin nila makita ang orihinal na itsura ng withdrawing Black Ink Pavilion. Naramdaman na lang nila na mas naging magulo ang espasyo sa kanilang paligid. Sa gitna ng karamihan, si Zhao Yebei at ang iba pang mga cultivator na nagmana ng space daw ni Yang Kai ay nagsuot ng maalalahanin na mga ekspresyon, ang ilan sa kanila ay nagulat, ang ilan sa kanila ay humahanga, na halatang higit ang nakikita kaysa sa iba. Ito ay isang paraan ng Tao of Space. Ang mga hindi pa nilinang ang Space Principle ay mahihirapang makita ito. Bumangon ka. Sa platform, biglang iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay at sumigaw. Sa isang iglap, ang espasyo sa paligid ng withdrawing Black Ink Pavilion at maging ang lupa ay nagsimulang lumutang, na para bang hinuhukay ng hindi nakikitang talam ang buong espasyong ito. Biglang naintindihan ni Mi Jinglen at hindi niya napigil ang matawa. Ang ganitong paraan ay maaari lamang gamitin ng mga cultivator na nilinang ang Tao of Space, mahirap para sa iba na gayahin ito. Walang intensyon si Yang Kai na itago ang withdrawing Black Ink Pavilion sa kanyang miniature universe, gusto lang niyang putulin ang espasyong ito. Malabong alam ni Mi Jinglen kung ano ang gustong gawin ni Yang Kai. Totoo nga, habang patuloy na umiikot ang Space Principle, nagsimulang manginig ang malaking piraso ng espasyo na naputol, at sa bawat panginginig, ang espasyo ay tila na compress at lumiit. Makalipas ang mahigit isang oras manginig at lumiit, ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat ay isang bagay na hugis parisukat na kasing laki ng bilog na mesa. Ang bagay na ito ay tila gawa sa salamin, ngunit ito ay dalisay at walang kapintasan. Sa loob ng salamin na ito ay isang maliit na withdrawing Black Ink Pavilion. Ang nasabing piraso ng salamin ay maaari ng tawaging universe fragment, ngunit hindi ito natural na nabuo at sa halip ay pinino ni Yang Kai gamit ang kanyang sariling divine ability. Kaya niyang gawing world beads ang universe worlds, kaya paanong hindi niya magagawang mag-cut ng universe fragment at mapino ito sa kulay na salamin na ito. Kung siya ay nagpatuloy, maaari niyang pinino ang baso na ito sa isang mas maliit na sukat, ngunit ngayon ay sapat na. Inihagis niya ang bilog na salamin na kasing laki ng mesa sa kanyang miniature universe at nagpatawag ng isa pang purifying Black Ink battleship, na tinawag ang lahat. Halika! Ang purifying Black Ink battleship ay naiwan sa withdrawing Black Ink Pavilion, at mayroong higit sa isa sa kanila. Casual lang itong inilabas ni Yang Kai para gamitin. Kung tutusin, sa daan-daang tao na magkasamang naglalakbay, mas mabuting may masasakyan. Sunod-sunod na sumakay sa barko ang lahat, at nang hindi nangangailangan ng mga espesyal na tagubilin ni Yang Kai, hindi nagtagal nagsimulang gumana ang purifying Black Ink battleship. Tumayo si Yang Kai sa deck at itinaas ang kanyang mga kamao kay Mi Jinglen. Senior brother Mi, ipapaalas ko sila. Mahihirapan akong mag-senior brothers dito. Binalikan ni Mi Jinglen ang pagbati na may seryosong ekspresyon. Sana lahat ay makabalik ng ligtas. Tara na. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at umungal ang purifying Black Ink battleship, agad na nag-transform sa isang streak ng liwanag at lumilipad patungo sa territory gate. Tumitig si Mi Jinglen sa direksyon ng purifying Black Ink battleship hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Sa pag-alis na ito, sino ang nakakaalam kung ilan sa 6,000 sundalo ang babalik ng buhay? Sa pagbabalik tanaw, ang puwang na naputol ay napuno na ngayon ng magulong espasyo, at malamang naaabutin ng maraming taon bago ito mabawi. Lumingon si Mi Jinglen sa isang tiyak na direksyon at yumuko. Ang usaping ito ay naayos na, hindi na kailangang pangasiwaan ito, ngunit hindi pa dumarating ang oras, kaya't mangyaring magpatuloy na magtago. Mabuti. Isang tugon ang umalangaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at hindi malinaw na naramdaman ni Mi Jinglen ang mahinang tunog ng pag-alis ng isang tao. Hindi naman siya nagtagal at hindi nagtagal ay umalis na rin siya. Matapos ang 1,000 taon ng kasiglahan, muling tumahimik ang daigdig ng Sansinukob. Sa pagdaan sa Territory Gate, ang purifying Black Ink battleship ay dumaan sa isang larangan ng digmaan, na nakuha ang atensyon ng hukbo ng Black Ink clan. Hindi nila alam kung ano ang pinagkakaabalahan ng human race, ngunit talagang nagpadala sila ng naturang battleship. Sinubukan ng ilan sa mga master ng Black Ink clan na tiktikan ang sitwasyon sa loob ng battleship, ngunit pagkatapos ng ilang investigasyon, nagulat sila.
Sa loob ng battleship, mayroong daan-daang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator ang nagtipon ng walang anumang pagtatago. Kahit na sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagtitipon ng ilang daang 8th grade Human Race Masters ay sapat na upang bigyan ng sakit ng ulo ang Black Ink Clan. Hindi nagtagal, ang balita ay ipinadala sa lahat ng direksyon ng Black Ink Nest, at ang larangan ng digmaan na napuno ng walang katapusang mga labanan ay biglang huminahon. Ang mga master ng Black Ink Clan ay natakot lahat, hindi nang ahas na lumabas hanggang ang Purifying Black Ink Battleship ay umalis sa dakilang domain battlefield. Ang Black Ink Clan ay kailangang magtiis ng mahabang panahon bago sila maglakas loob na lumabas. Ipinaalam na ni Yang Kai sa lahat ang kanyang layunin para sa paglalakbay na ito, at pagkatapos malaman na sila ay dadaan sa Northern Pass, ang grupo ng mga 8th grade master ay napuno ng pag-asa at pananabik. Sa 400 8th grade, kakaunti lamang ang mga tao ang tunay na nakasaksi sa kamahalan ng Northern Pass. Ang iba, gaya ni Nasuyan at Yang Xiao, ay hindi pa nakapasok sa Black Ink battlefield. Matagal na nilang narinig na ito ang huling linya ng depensa ng human race sa Black Ink battlefield, at matagal na nilang nalaman na ang hukbo ng human race ay natalo doon. Ngayong nakuha na ng Black Ink Clan ang kontrol sa lugar na ito, sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataon na makita ito para sa kanilang sarili. Sa personalidad ni Yang Xiao, iniisip din niya kung pipigilan sila ng No Return Pass, kung pipigilan sila ng Black Ink Clan, magkakaroon ng malaking labanan. Kung ang isang mahusay na labanan ay sumiklab, ito ay magiging kawili-wili. Marahil sa ilalim ng pamumuno ng kanyang foster father, ang 400 8th grade masters ay maaaring agawin ang No Return Pass pabalik sa Black Ink Clan. Ito ay isang malaking kontribusyon. Sa kasamaang palad, hindi sila sinundan ni Old Fang, kung hindi ay naranasan niya ang mga kamanghamanghang paglalakbay na ito. Ang Purifying Black Ink Battleship ay dumaan sa isang mahusay na domain pagkatapos ng isa pa, at paminsan-minsan, ang Black Ink Clan ay maniniktik sa kanila mula sa malayo. Dahil dito, hindi na itago ni Yang Kai at ng iba pa ang kanilang kinaroroonan mula sa Black Ink Clan. Ang No Return Pass ay nasa mataas na alerto dahil tila ang Human Race Purifying Black Ink Battleship ay dumiretso sa No Return Pass. Ito ay isang bagay kung mayroon lamang ilang daang mga 8th grade masters, ngunit ang susi ay tila may anino ni Yang Kai sa Purifying Black Ink Battleship. Dahil dito, walang pagpipilian ng Black Ink Royal Lord at Mona Ye kundi seryosohin ito. Mula noong huling beses na siya ay extorted ni Yang Kai, ang Royal Lord ay napuno ng galit. Ang pagkawala ng mga mapagkukunan at libo-libong Black Ink disciples ay wala sa Black Ink Clan, ngunit talagang hindi nila kayang lunukan ang galit na ito. Ngunit ngayon, talagang pinangunahan ni Yang Kai ang napakaraming 8th grade human race masters diretso sa No Return Pass. Hindi ba niya inilagay siya sa kanyang mga mata? Sa loob ng meeting hall, tumugon si Mona Ye sa mga reklamo ng Royal Lord at nanatiling tahimik. Pagkatapos pagkalmayan ng kaunti ang sarili, nagtanong ang Royal Lord. Mona Ye, ano sa tingin mo ang ginagawa ni Yang Kai? Saglit na nag-alinlangan si Mona Ye bago sinabing. Sa pagmamasid sa ruta ng Purifying Black Ink Battleship, ito ay diretso sa No Return Pass. Bago pumunta dito, nakatanggap ang subordinate na ito ng balita na nakarating na sila sa Shattered Heaven at malapit na silang pumasok sa Spatial Territory. Galit na galit ang Royal Lord. Hindi talaga alam ni Yang Kai kung ano ang makakabuti para sa kanya. Kung maglakas loob siyang pumunta rito, hindi na siya babalik. Noong nakaraang pagkakataon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mag-set up ng Great Array sa Territory Gate, ngunit si Yang Kai ay hindi nagmula sa Territory Gate, sa halip ay lumitaw mula sa kaibuturan ng Black Ink Battlefield, kaya ang Great Array ay walang silbi. Ngayong si Yang Kai ay nagpunta dito ng buong tapang, kailangan niyang dumaan sa Territory Gate, kaya ang dati niyang pagkakaayos ay perpekto. Mabilis na sinabi ni Mona Ye, Sir, pakikalma ang iyong galit. Bagamat kasuklam-suklam ang Yang Kai na iyon, hamupan na ang resulta ng insidente ng Ancestral Land, kaya hindi na nararapat na magdulot pa ng gulo para sa kanya. At saka, kung mag-isa lang siya, ayos lang, kung pupunta siya sa No Return Pass, maaaring may pagkakataon na matrap siya sa Great Array, pero nagdala siya ng ilang daang 8th grade human race masters. Kahit na mag-set up tayo ng Great Array, ano ang magagawa nito? Ang mukha ng Royal Lord ay puno ng galit, ngunit kailangan niyang aminin na ang mga salita ni Mona Ye ay may katuturan. Kahit na mayroong daan-daang 8th grade cultivators, hindi niya ito maaaring maliitin. Tiyak na hindi mabitag ng Great Array ang napakaraming master ng human race. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ng Royal Lord. Nagtanong si Mona Ye.
Sa tingin ba ni Sir ay babalik si Yang Kai sa kanyang salita at dahil nakatanggap siya ng maraming benepisyo noon, sinusubukan niyang sirain ang no-return pass ngayon? Hindi ba? Hindi ko ito lubos na maitatanggi, ngunit nararamdaman ng subordinate na ito na malamang nawala si Yang Kai para sa no-return pass. Paano kaya? Sinabi ni Monaye. Ayon sa aking pangunawa sa kanya, bagamat siya ay kumilos ng mayabang, sa katotohanan ay isa pa rin siyang maingat na tao. Dahil alam niyang may Sir Royal Lord ang no-return pass, kahit na dumating siya para manggulo, siguradong mag-iisa siya. Siya ay bihasa sa Space Principal at maaaring pumunta at umalis ayon sa gusto niya. Ang pagdadala ng napakaraming 8th grade Human Race Masters ay maghihigpit lamang sa kanyang paggalaw. Hindi napigilan ng Royal Lord na lumubog sa pagmumuni-muni. Sa pag-iisip pabalik sa ilang beses na nagpakita si Yang Kai sa no-return pass, nalaman niyang ito ay tulad ng sinabi ni Monaye. Sa ilalim ng mga pangyayari, si Yang Kai ay karaniwang nag-iisa at hindi nakikipagtulungan sa sinuman. Parang hindi siya pumunta sa Northern Pass para manggulo. Kung gayon saan siya pupunta? Hindi napigilan ng Royal Lord na sumimangot. Marshall Peak, Kabanata 5664. Ang prestihiyo sa pagpatay. Naaalala pa ba ni Sir ang White Divine Dragon mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan? Ranong ni Monaye. Ang Royal Lord ay nagpakita ng maalalahanang tingin at biglang naunawaan. Ibig mong sabihin. Seryosong sinabi ni Monaye. Kung hindi ako nagkakamali, ang kanilang destinasyon ay ang source area. Maglakas loob ba sila? Ang Royal Lord ay nagalit at malakas na sinampal ang skeleton throne sa ilalim niya, na naging sanhi ng pag-alon ng Black Ink strength na parang tsunami. 1,000 taon na ang nakalipas, isang White Divine Dragon ang dumaan sa Territory Gate at pumasok sa Black Ink battlefield sa pamamagitan ng no-return pass. Hanggang ngayon, wala pa ring balita tungkol dito. Kahit na maraming taon na ang lumipas, naaalala pa rin ng Royal Lord ang Maringal na Dragon Prestige na naramdaman niya noong araw na iyon. Kahit na ang isang Royal Lord na tulad niya ay ayaw na madaling makipag-away sa isang Divine Dragon, kaya kahit na ayaw niya sa araw na iyon, maaari lamang niyang panoorin ang White Divine Dragon na dumaan sa no-return pass at nagmamayabang. Sa kabutihang palad, ang kabilang partido ay walang intensyon na magdulot ng gulo para sa Black Ink Clan, dumaan lamang. Sa oras na iyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin ng White Divine Dragon, ngunit nang maglaon, napagtanto niya na ang tanging bagay na maaaring magpahalaga sa White Divine Dragon sa Black Ink battlefield ay ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Ang Divine Dragon ay malamang na sumugod sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction upang subaybayan ang sitwasyon doon. Tungkol dito, ang Black Ink Clan ay walang pagpipilian kundi pabayaan ito. Pagkatapos ng 1,000 taon, pinangunahan ni Yang Kai ang ilang daang 8th grade Human Race Masters sa isang purifying Black Ink battleship at dumating sa napakagandang paraan. Inakala ng Royal Lord na narito si Yang Kai para manggulo, ngunit agad na nakita ni Monaye ang kanyang intensyon. Dapat din silang patungo sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Ang Mother Nest ang pundasyon ng Black Ink Clan at ang lugar din na pinakakinatatakutan ng human race, kaya paanong hindi nila ito mapapansin? Kung gusto ng Divine Dragon na pumunta sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, walang sinuman mula sa Black Ink Clan ang makakapigil dito, ngunit kung si Yang Kai at ang iba pang 8th grade Human Race Masters ay gustong pumunta, paano sila papayagan ng Royal Lord? Kung mayroon silang anumang hindi kanais-nais na intensyon sa Mother Nest, malaki ang posibilidad na maapektuhan nito ang Black Ink Clan. Kaagad, galit siyang sumigaw. Monaye, mabilis na sabihan ang mga Territory Lords na maaaring lumahok sa labanang ito. Gusto kong hindi na bumalik ang sangkatauhan na iyon. Nagmamadaling sinabi ni Monaye. Sir, pakikalma ang iyong galit. Huli na para ipatawag ang Territory Lords sa labas. Dapat ay nakarating na ang Purifying Black Ink battleship sa Spatial Territory at malapit nang makarating sa no-return pass, kaya paano magkakaroon ng oras para ipatawag ang Territory Lord sa labas? Ang Royal Lord ay tumayo at naglakad pabalik-balik ng ilang beses, ang kanyang ekspresyon ay mabilis na naging determinado. Dahil iyon ang kaso, kung gayon ay ibuhos natin ang lahat ng ating lakas sa labanang ito laban sa human race. Nagmamadaling sinabi ni Monaye. Hindi. Biglang lumingon ang Royal Lord at pinandilatan si Monaye, na para bang hindi siya nasisiyahan na ang huli ay talagang tumutol sa kanyang mga utos. Hindi napigilan ni Monaye na ibaba ang kanyang ulo at same time na nagtanong. Sir, kung magsisimula tayo ng digmaan sa no-return pass, ilan sa Black Ink Nest ang makakaligtas? Mayroong higit sa 100 Territory Lords na nakatalaga dito sa buong taon, o marahil sila ay nagpapagaling sa Black Ink Nest.
Sa isang tunay na Royal Lord at isang pseudo-Royal Lord, sa tulong ng terrain at ng napakalaking Black Ink clan na hukbo, hindi imposible para sa kanila na labanan ang human race, ngunit tulad ng sinabi ni Mona Ye, sa sandaling sila ay lumaban, ang Black Ink clan ay magdaranas ng malaking kabiguan, hindi pa banggitin ang anupaman. Maraming Black Ink nest ang tiyak na mawawala. Ito ang pundasyon ng Black Ink clan upang mapanatili ang kasalukuyang digmaan. Ang mga salitang ito ay parang isang balde ng malamig na tubig, ganap na pinapatay ang galit ng Royal Lord at naging sanhi ng pagsimangot niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, umupo ulit siya sa skeleton throne at medyo malungkot na sinabi. Oo, kailangang protektahan ang Black Ink Nest, tama ka. Nang makita ang Royal Lord sa ganoong kalagayan, naramdaman din ni Mona Ye ang pagsabog ng kapitan sa kanyang puso. Sa pagsasalita nito, kung hindi dahil kailangan niyang bantayan ang Black Ink Nest, sa lakas ng Royal Lord, hindi sana siya nakulong dito sa libu-libong taon. Ang Black Ink Nest ang pundasyon ng Black Ink Clan, ngunit isa rin itong hindi nakikitang kadena na mahigpit na nagbigkis sa nag-iisang Royal Lord. Sa pagbabalik tanaw sa pinanggalingan, mapapabuntong hininga na lamang ang isa sa tapang at bangis ng mga masters ng 9th grade human race sa Spatial Territory. Sa labanang iyon, halos lahat ng mga 9th grade human race master ay namatay. Maging ang Dragon Emperor at Phoenix Empress ay namatay sa Spatial Territory. Ang mga resulta ng labanan na iyon ay lubhang kahanga-hanga, pinatay ang lahat ng mga Royal Lord at kahit na malubhang nasugatan ang Black Ink Giant Spirit God. Ang dakilang digmaan 3,000 taon na ang nakalilipas ay nagkaroon ng matinding epekto sa dalawang lahi, kaya tiyak na magiging pareho din ito sa hinaharap. Marahil pagkatapos ng bagong 9th grade at Royal Lords ng dalawang lahi ay sumikat, ang mga epektong ito ay unti-unting mawawala. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagtanong si Mona Ye, Sir, mayroon bang anumang balita mula sa Mother Nest? Dahan-daang umiling ang Royal Lord. Mula nang makatulog ng mahimbing si Supreme Master, walang balita mula sa kanya, kaya marahil hindi pa oras para gumising. Bahagyang tumango si Mona Ye bago nagpatuloy. Sa totoo lang, hindi na kailangang mag-alala masyado si Sir sa sitwasyon sa Mother Nest at Supreme Master. Napakaraming taon na ang nakalipas, at ang sitwasyon doon ay hindi nagbago sa maikling panahon, kaya kahit nasubaybayan sila ng Divine Dragon, magagawa ba nitong makapinsala sa Supreme Master? Agad na bamantong hininga ang Royal Lord. Paano kung siya ay isang Divine Dragon? Kung maglakas loob siyang pumasok sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, makakapag-ambag siya ng bahagi ng lakas ng pakikipaglaban ng Black Ink Clan ko. Ang mga ordinaryong Black Ink Clan, kahit na maglabas siya ng Divine Dragon, wala siyang magagawa tungkol dito, ngunit iba ang Supreme Master. Kung personal na kumilos ang Supreme Master, kahit isang Divine Dragon ay maaaring gawing Black Ink Disciple. Kung ang Divine Dragon na iyon ay may sapat na katinoan upang mag-monitor lamang mula sa labas, ayos lang, ngunit kung maglakas loob itong pumasok sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, tiyak na naghahanap ito ng sarili nitong kahihiyan. Eksakto. Sumang-ayon si Mona Ye. Kung ganito ang Divine Dragon, paano si Yang Kai at ang iba pa? Biglang naintindihan ng Royal Lord ang ibig niyang sabihin at tumangala sa kanya. Hayaan mo silang umalis. Bahagyang lumuwag ang puso ni Mona Ye, lihim na iniisip na ito ang unang pagkakataon na naliwanagan ang Royal Lord at hindi sinayang ang kanyang pagsisikap. Agad siyang tumango at sinabing, kung dadaan lang talaga sila sa no return pass, pwede na natin silang umalis. Mapapawi din ito ang ilang pressure sa iba't ibang larangan ng digmaan. Ayon sa ulat ng paniniktik, mayroong daan-daang mga 8th grade human race master, at sa napakarami sa kanila na patungo sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang lakas ng human race ay tiyak na hihina sa iba't ibang larangan ng digmaan, kaya ang pressure ng Black Ink Clan ay kailangang tiisin ay natural na mas magaan. Gayunpaman, hindi natin maaaring pabayaan ang ating pagbabantay. Dagdag pa ni Mona Ye. Kailangan pa nating gawin ang mga kinakailangang paghahanda. Kung sakaling biglang magkaroon ng ideya si Yang Kai at gustong kumilos laban sa no return pass, personal siyang parurusahan ni Sir. Malakas na tumango ang Royal Lord. Kung ganoon nga, tiyak na hindi natin siya basta-basta pakakawalan. Sa karagdagan, sa pagkakataong ito ay hindi dapat magpakita ng mukha si Sir pansamantala. Pagkatapos ng lahat, si Sir ang nag-iisang Royal Lord na kumakatawan sa mukha ng aking Black Ink Clan. Bago matapos si Mona Ye, sumagot ang Royal Lord. Naiintindihan ko. Mamaya, papasok ako sa Black Ink Nest para magpagaling. Ang mga pinsalang natamo ko noon ay hindi pa ganap na naghihilom. Sumigaw si Mona Ye. Matalino si Sir. Sa Spatial Territory,
Mabilis na lumipad ang purifying Black Ink battleship, at isang malakas na divine sense ang kumalat mula sa battleship. Mula sa malayo, makikita ng isa ang dalawang giant spirit god na nakipaglaban sa libu-libong taon at ngayon ay nakakulong sa isang pagkapatas. Sa ibang espasyo, ang Black Ink Giant Spirit God ay nakaupong naka-cross-legged, ang braso nito ay tumutusok sa territory barrier. Ang battleship ay ganap na tahimik. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang Giant Spirit God, at lahat sila ay labis na nabigla sa sobrang laki ng nilalang na ito. Maging ang mga minsang nakadama ng lakas ng Giant Spirit God mula sa malayo ay hindi na rin makahinga nang makita itong muli. Hindi maiwasan ng lahat na makaramdam ng malalim na pagdududa sa kanilang mga puso. Paano kaya nagkaroon ng napakalaking halimaw sa mundong ito? Ang gayong napakalaking divine spirit, marahil sa pamamagitan lamang ng pagbuga ng hangin sa kanila, ay magiging sanhi ng pagkasugat o pagkamatay ng buong barko na puno ng 8th grade. Sa kabilang banda, ang kanilang mga old ancestors, ang 9th grade old ancestors na namatay libu-libong taon na ang nakalilipas sa spatial territory, ay humarap sa napakataas na figure at naglunsad ng todo-todo na pag-atake laban sa napakalakas na kaaway, na sa huli ay nasugatan ito. Napakalakas ng Black Ink Giant Spirit God, ngunit paano naman si Mo na lumikha sa kanila? Ito ba ay talagang isang kaaway na maaari nilang talunin? Naramdaman ang mapang-api na kapaligiran sa paligid niya, na natiling tahimik si Yang Kai at hindi man lang sinubukan na ikayatin sila. Pagkatapos ng paglilinang ng napakaraming taon, kung kailangan lang tingnan ang kalaban at maramdaman ang lakas ng kalaban para palayasin ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban, iyon na ang katapusan nito. Hindi naman masama ang ugali ng isang 8th grade human race cultivator. Kung gugustuhin niya, maaari niyang i-activate ang isolation array ng purifying Black Ink battleship upang harangan ang lahat sa pagpasok sa labas ng mundo, napigilan silang direktang harapin ang nakakatakot na kapangyarihan ng Black Ink Giant Spirit God, ngunit hindi niya ito ginawa. Ito ay upang ipaalam sa kanila kung gaano kalakas ang kanilang mga kaaway, upang ipaalam sa kanila na ang human race ay may mahabang daan sa unahan nila. Ang kanilang 8th grade cultivation ay malayo pa sa sapat, kaya kung gusto ng human race na talunin ang Black Ink clan sa hinaharap, ang tanging paraan para gawin ito ay ang makakuha ng mas malaking lakas. Tahimik na dumaan sa malawak na spatial territory, hindi nagtagal ay nakarating sila sa territory gate. Si Yang Kai ay orihinal na nagplano na pumunta muna sa no-return pass upang obserbahan ang sitwasyon, baka ang Black Ink clan ay mag-set up ng isang ambush sa kabilang panig. Dahil pumunta sila rito nang hindi itinatago ang kanilang mga landas, malamang na nalaman na ng Black Ink clan ang balitang ito. Bagamat naramdaman niya na hanggat may utak ang Black Ink clan, hindi sila gagawa ng ganoong katangahan, pagkatapos ng lahat, kung talagang lumaban sila sa pass, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa Black Ink clan, ngunit siya kailangan pa ring mag-ingat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago dumating ang purifying Black Ink battleship sa territory gate, isang malakas na boses ang tumawag mula sa malayo. Si Sir Yang Kai ba? Tumangala si Yang Kai at nakita ang isang matipunong figure na naghihintay sa kanya mula sa malayo. Naramdaman ang aura na ito, na pagtanto ni Yang Kai na ito ay isang innate territory lord. Ito ay kawili-wili, ang Black Ink clan ay talagang nag-ayos para sa mga tao na tanggapin sila dito. Sa battleship, nagbago lahat ang ekspresyon ng grupo ng mga 8th grade human race master. Nakalaban nila ang marami sa mga master ng Black Ink clan sa larangan ng digmaan, kaya hindi sila nag-aksaya ng anumang oras sa pakikipag-usap sa isa't isa, bawat isa sa kanila ay gumagamit ng kanilang sariling mga pamamaraan. Para sa isang tao na tatawaging Sir ng Territory Lord. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong bagay. Si Yang Xiao ay lihim na nagpadala ng voice transmission kay Yang Zhu. Little aunt, kahanga-hanga talaga si foster father. Bago pa man siya dumating na ang Territory Lord para salubungin siya mula sa malayo. Ang prestihiyo na ipinakita niya ay talagang pambihira. Bahagyang ibinoka ni Yang Zhu ang kanyang mga labi at ngumiti. Hindi mo kailangang mainggit, hindi naman masama ang Dragon Clan. Bumantong hininga si Yang Xiao. Hindi ito pareho, natatakot ako na maaari lamang akong tumangala sa foster father sa natitirang bahagi ng aking buhay, ngunit si Old Fang. May pag-asa pa rin. Isinasantabi ang lahat, si Old Fang ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Black Ink clan sa mga nakaraang taon at tinawag na Little Yang Kai. Ito ay hindi lamang dahil siya ay bihasa sa Space Principle, kundi dahil ang kanyang lakas ay pambihira at ang kanyang pundasyon ay matatag. Siya ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong 8th grade, ngunit ang kanyang personalidad ay mas matatag at tapat.